Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas, ito ang sinasabi ng Panginoon. Masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw. At tutugon naman siya tulad noong panahon ng kaniyang kabataan. Nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto, at sa araw na iyon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi na aking Baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsisimula tayo ngayong magbabasa sa aklat ni Propeta Oseas. Siya ay nabuhay ng mga 800 taon bago dumating si Jesus at nagpahayag siya sa kaharian ng Israel at sa lungsod ng Samaria. Kilala si Propeta Oseas sa paghahambing ng relasyon ng Israel, ang bayan ng Diyos at ng Diyos sa isang kasal. Ganon ka-intimate ang kaugnayan ng Israel at ng Diyos para silang mag-asawa. Kaya nga sa aklat na ito, ang hindi pagsunod ng mga Israelita sa Diyos ay inihahantulad sa pagtataksil sa kasal. Ito ay pangangalunya. Kasado na sila kay Yahweh. Bakit pa sila sumasamba sa mga Baal o mga Astarte na mga Diyos-Diyosan? Mga taksil sila. Nangangalunya sila. Inilalarawan sa atin ang pagliligawan, ang pagsusuyuan ng Diyos at ng bayan niyang Israel. Ang panahon ng kanilang pagsusuyuan ay ang panahon noong ang mga tao ay naglalakbay sa disyerto ng 40 taon. Sa panahong iyon, kinikilala pa nila si Yahweh sa pagsunod nila sa mga utos niya. At si Yahweh naman ay nagpaparamdam sa kanila ng kanyang pagkalinga, sa kanyang pagbibigay ng mga pangangailangan nila sa disyerto, tulad ng tubig at pagkain. Ito yung honeymoon stage ng kanilang pag-aasawahan. Ang kanilang ipinagsasamahan ay ang katwiran, katarungan, pagmamahalan at katarungan. Dito sila nagkakaisa. Maganda ang kanilang pangarap noon, tulad ng pangarap ng mga bagong kasal na sila'y magiging tapat sa isa't isa. Madalas gamitin sa Biblia ang larawan ng pagmamahalan at pagkakaisa ng mag-asawa upang ilarawan ang kaugnayan ng Diyos sa kanyang bayan at sa bawat isa sa atin. So the church is the bride of Christ. Pinakasal na ang simbahan kay Kristo. Ang taong kumukuha ng vow of celibacy or chastity ay hindi nag-aasawa dahil sa Diyos. Sinasabi nila na hindi na sila mag-aasawa kasi kasal na sila kay Kristo. Si Kristo ang asawa nila. Kaya inilalaan na nila ang kanilang sarili sa Kanya. Ang relasyon ng kasal ay monogamous, exclusive, total, and perpetual. Isa lang ang pinakakasalan, monogamous, at siya lang ang asawa. Exclusive na ang iba, wala na yung iba. Ang relasyon ay total, buong buhay at buong puso. At ito'y panghabang buhay. Wala namang nagsasabi na pakasalan kita ng 20 taon. Sinasabi natin hanggang kamatayan kita mamahalin. For eternity pa nga. Ganyan din dapat ang ating relasyon sa Diyos. Siya lang ang ituturing natin na Diyos. Siya lang ang ating sasambahin
at sa Kanya lang tayo magtitiwala. Ang utos niya ang ating susundin at kapag may alituntunin na salungat sa utos niya, hindi natin ito sinusunod. Panghabang buhay ang ating commitment sa Kanya. Ganyan ba ang ating relasyon kay Jesus? Pinakita na ni Jesus na buo ang pagbibigay niya ng sarili sa atin at tapat siya. Sana maging tapat din tayo sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganap. Wagas din dapat ang pag-ibig natin sa Kanya. Hindi po sana ako maging taksil sa iyo, O Diyos. Iiwasan ko po, Panginoon, ano mang hadlang sa aking pag-ibig sa iyo at sana manalig ako sa iyo lamang at wala nang iba.